Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay March 30, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Iglesia. Bakit kailangan mong sumama sa church gathering? And ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew 16 verse 18. Sabi po dito, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." And sa Tagalog po, sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. And sabi po dito na yung iglesia po is, the term iglesia is a Greek word translated as church. In the New Testament, it literally means assembly or gathering, and refers to the congregation of God people. In Scripture, ecclesia represents both the local gathering or believers and the universal body of Christ. United by faith in Jesus, the church is not a building, it is the people who belong to God, called out from the world to live as His follower. And yung teaching number 1 po natin is, the church is universal, living body of Christ. Sabi po dito na yung church is isa po itong iglesia na ito po ay universal at ito po ay living body ng ating Panginoong Diyos. At tayo po yun. Hindi lang po basta-basta ito yung church na nakatayo na building, kundi tayo po yung church ng ating Panginoong Diyos, ng living body of Christ. And teaching number 2, God calls His people to gather regularly. Sabi naman po dito na yung ating Panginoong Diyos po ay tinatawag po tayong mga people niya regularly, at hindi lang talaga Sunday, but regularly, araw-araw na magbabasa ng kanyang gospel. And teaching number 3, every believer is a vital part of the body of Christ. Sabi naman po dito na tayo po mga believer is tayo po ay vital body of Christ, na kailangan, yun nga po na sinasabi nila na bawal magpatato dahil nga po tayo ay body of Christ. Alagaan po natin yung katawan natin dahil tayo po ay body of our Christ. And application number 1, never be a stand-alone Christian. Sabi po naman po dito sa application natin is, never be stand-alone Christian is, wag po tayong mag-isa lang po tayo na Christians, but tayo pong Christians is talagang marami po tayong kinikilalang tao dahil nga po pinapalawak natin yung gospel ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, gather regularly in small discipleship groups. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na mag-gather po tayo regularly, araw-araw. Kahit small groups lang po tayo, kahit 3 lang po tayo, 5 lang po tayo, and etc. is mag-gather pa rin po tayo and maging isang discipleship pa rin po tayo na nagbabahagi tayo ng sarili-sarili natin nararamdaman, ng sarili-sariling gospel ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, join with the intent in identify fellow believers. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na makisali po tayo sa mga intent to identify our fellow believers, na maging kilala na nila ang ating Panginoong Diyos at sumama na sila sa atin and maging believers na ulit sila. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.